Hindi na sorpresa ang Day 2 ng rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Mas mababa rin daw ang bilang ng mga dumalo kumpara kahapon. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Siya'y nag-uulat live mula sa EDSA White Plains. Joash, tama ba na medyo mas konti ang dumalo at hanggang kailan kaya ang protesta? Oo, tama ka dyan, Corina. May kabuuang 4 na araw yung request ng Iglesia ni Cristo para makapag-rally dito sa EDSA White Plains. Kabilang na dyan, yung nauna na nilang araw kahapon kung saan nag-rally sila ng walang permit. At ito, kapapasok lamang na balita, Corina, inilabas na ng QC PD, Police Department, na aprobado na yung permit ng Iglesia ni Cristo para makapag-rally bukas. Bandang alas 8 ng umaga, tila nagkatensyon sa pagitan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at ng mga pulis. Sumampa kasi mismo si NCRPO Chief Anthony Aberin sa isa sa mga bus na nakabalandra sa EDSA. Nagsasanhi kasi ito ng matinding trapiko dahil isang lane na lang ang nadadaanan ng mga motorista sa northbound lane sa parte ng White Plains Avenue. Ang gusto ng PNP at ng Quezon City LGU, iatras ang bus para lumuwag ang kalsada. Matapos ang ilang minutong pakikipag-usap sa isa sa mga taong nakaupo sa driver's seat, bumaba si Aberin. Anya, naresolba na ang problema at hinihintay na lang daw ang may hawak ng susi ng bus. Pero kung hindi raw susunod ang mga miyembro ng INC, wala silang choice kundi hatakin ang sasakyan. Of course, palagi tayong nakikipag-usap sa kanila with this time around na may permit, they just abide with the conditions stipulated doon po sa PNP. At us dito sa PNP ay i-enforce namin kung ano nakalagay sa stipulation po dun sa permit. Matapos ang 15 minuto, muli siyang bumalik sa bus. Sa pagkakataong ito, kumpulan na ang mga tao sa labas ng bus at kita na sa gilid ng kalsada ang isang tow truck. Pagbaba ni Aberin, sumunod ang ilang nakipag-usap na organizer at sinabing iaatras na nila ang bus. Dito na sinimulang buksan ang ikatlong lane sa EDSA White Plains na agad na nakapagpagaan ng daloy ng mga sasakyan. Ayon kay Elmo San Diego, pinuno ng Department of Public Order and Safety ng Quezon City, kabilang ang mga ganitong sitwasyon sa kanilang pag-aaralan. Kaugnay na magiging desisyon nila kung dapat bang bigyan muli ng permit para makapagprotesta ang grupong INC bukas. Ayon kasi kay San Diego, maliban sa protesta kahapon, humiling pa ng ilang araw ang INC para ipakita ang kanilang mariing pagtutol sa nakaambang plunder case laban sa INC member din na si Senator Rodante Marcoleta. Pero dahil sa logistical at public order reasons, one day at a time lang daw ang pagbibigay ng permit. At tatakbo lamang mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Yung request nila is bali 4 days, simula kahapon plus 3 days. Irrelevant na yung kahapon kasi walang permit tapos nag-rally sila. Winarningan na natin sila na pag-uulitin nyo yan, hindi pwede. Kaya naobliga silang mag-submit ng request for rally permit. Ilan lang ang dumating ngayong araw, i-address namin kasi logistical challenge sa amin. Maraming tao sila, kailangan din namin ng maraming tao. Pag natulog sila rito, papantayan pa rin namin yung natutulog sila. Yun nagiging problema natin. Dagdag ni San Diego, sakaling hindi maging mapayapa ang protesta ngayong araw, hindi nila papayagan na mag-extend pa ang INC. Makikita natin yung conduct na rally nila. Pag magulo naman, bakit ko bibigyan ng permit? Hindi ba unfair naman doon sa iba na sumusunod sa amin? 100,000 daw ang inaasahan ng INC na pupunta sa EDSA para sumama sa kilos protesta ayon kay San Diego. Pero kung ikukumpara sa numero kahapon, umabot lang sa 3,500 ang naitalang rallyista pagsapit ng alas 10 na umaga, kumpara sa 9,000 kahapon. Sa kabila nito, hindi raw isasantabi ng PNP ang posibilidad ng isang crowd surge sa lugar. Sa ngayon po, nasa 2,000 po yung deploy natin dito sa area ng White Plains People Power. Pero ba daragdagan ba yun? Depende po sa sitwasyon kung halimbawa man po na makita natin na kailangan natin mag-increase ng deployment dito. Pero kita nyo naman po sa ngayon, wala naman tayo kailangan pantayan sa ngayon. Patuloy na paiigtingin ng PNP at LGU ang seguridad sa lugar. Lalo na't marami pa rin sa mga rallyista ang pinipiling manatili dito kahit tapos na ang programa. Corina, ito nga nilabas lang just a few minutes ago ng QCPD, itong bagong Memorandum of Undertaking between the Quezon City Government at ng Iglesia ni Cristo. Nakasaad dito na 8 a.m. to 8 p.m. ulit yung pinapayagang rally ng Iglesia ni Cristo bukas at ang estimated number of participants daw shall not exceed 100,000 persons.
Yung delegates, mag-assemble sila sa White Plains Avenue, pero hindi pwedeng mag-park ng vehicles. All parked vehicles should be removed at the EDSA and White Plains area. Yung stage nila kailangan 200 meters away from the People Power Monument at yung steel barriers ay kailangan installed doon sa staging area. So karamihan ng mga ito ay yun din yung mga same na mga patakaran na kailangan doon sa mga permit na in-apply nila ngayong araw. Samantala, sinabi naman ng MMDA na daan-daan, yun ang mga sasakyan na napikitan kahapon sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Kaugnay pa rin yan nung illegal na pagpapark sa EDSA White Plains dahil sa pagtitipon-tipon dito ng INC members. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, aabot sa 2,000 piso yung babayaran ng bawat isang natikitan bilang multa. Sa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin yung panawagan ng mga rallyista na tumututol sa pagsasampa ng plunder case laban kay Senator Rodante Marcoleta. Bukod sa We Are One, dumadagundong din kanina yung kanilang mga sigaw na walang uuwi. Yan muna ang latest dito sa EDSA White Plains. Balik sa iyo, Corina. Paano yung walang uuwi, Joash? Hindi ba hanggang 8 p.m. lang ang kanilang permit today? Ano ang ibig sabihin noon? Oo, tama ka dyan, Corina. Yung 8 p.m. na yon ay magsisilbi lang na programa nila dito sa EDSA White Plains. Pero ayon doon sa Quezon City Public Safety and Order Department kanina, nagpapadala pa rin sila dito ng mga tauhan ng Philippine National Police at iba't ibang government authorities kasi pinapayagan naman daw dito na matulog at magpalipas ng gabi yung ilang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kaninang alas 7 ng umaga, pagdating natin dito, merong mga tents. At sa mga tents na iyon, merong mga nakalatag na mga banig, mga karton, doon natulog o nagpalipas ng gabi yung ilang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na sumali dun sa kilos protesta ngayong araw. Corina. Ano ba ang crowd estimate for today, Joash? Kahapon kasi parang nilagay nila sa 15,000 people, no? Today, ano ba ang estimate? Oo, tama ka dun, Corina. Kahapon 15,000. Ang latest estimate ngayong araw by 6 p.m. ay umabot sa 8,000 ayon sa huling pagtatala ng Quezon City Police Department. Medyo malayo ito doon sa 15,000 na naitala kahapon. Pero gayon pa man, sigaw pa rin ng mga rallyista dito ay tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagpapanawagan ng pagtutol sa pagsasampa ng kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta. At dapat daw ay hindi selective yung justice na pinopursue ng ating pamahalaan pagdating sa pag-iimbestiga nila. Corina. Maraming salamat, Joash Malimba, nag-uulat live mula sa EDSA White Plains. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.